Ang pinaka-gospel nga itong gihuptan karon is the gospel of the grace of God. Ang gihimo ni Kristo Jesus sa Cruz Calvario, sa diyang giulat niya yung dugo, namatay o lubong nagbanhaw sa tulo ka adlaw aron makabaton kita og kaluwasan. Mao ni ang gospel nga itong gihuptan. Kung dunay mga tao nga nagawali lahi meaning nga gospel according sa Bible, let him be accursed. Kasi kalau presidente ka naman kag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 1 Timothy chapter 4, verse number 16, and then chapter 6, verse 3 to 5. Ako ang basahon din sa siyang mata. It says, "Take heed unto thyself, and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself, and them that hear thee." Chapter 6, verse 3 to 5. It says, "If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, he is proud, knowing nothing, but doting about questions and stripes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdrew thyself." Ang Diyos magapanalangin siya nga pulong so atong sigutan ining kabuntagon 7 doctrinal reasons to leave the local church. It's true that no local church is perfect. Walay tinuod nga local church nga perfecto, walay perfectong local church. Every assembly has flaws because it comprises people still growing in grace. So sa sulod sa usa ka local church, ang usa ka local church walay perfecto because ang sulod ni ana mga tao na siya nga dunay mga flaws, dunay mga kahinaan, dunay mga weaknesses. So they're still growing in grace, but however, there is a difference between human imperfections. For example, personality differences, style, maturity levels, versus doctrinal issues. So, ang ato ang gibasihan, ang atong basis karon, why people left the local church or their local church. Ang pinaka-base theory is not about human imperfections. But doctrinal issues dapat. Ang question is, should I leave the local church that teaches wrong or false doctrine? Mubiya ba ko sa usa ka simbahan nga nagtudlo og sayop og mini nga doktrina? So muna ako kay pangutana. Ngod kay daghang mga tao nagpabilin sa ilahang mga local assembly, local churches ang gitawag, despite of the fact nga rampant ang gitawag o false teaching. So it's not about personal or human imperfections. Dili tungod kay kakauyon sa gupit sa pastor,
Dili ka kauyon sa gitawag og way of speaking sa pastor, or wa ka kauyon sa gitawag og maturity level sa imong mga Kristohanon. Dili na mo mga reason nga mobiya ka sa usa ka simbahan o local churches. Kay kasagaran sa mga tao na miya sa simbahan, ang gitan-aw human imperfection, dili dapat ingon ana. Kung mibiya magaling ta sa kasimbahan, it must be doctrinal issues. O dili kay imperfection sa katao o sa mga membro. Many Bible believers are on the fence about leaving churches that preach doctrines contrary to Paul's teachings. So, daghan kayong mga tao karon, especially mga Bible believers nga naana sila sa gituwag og asal sa mong decision either to leave that local church or to stay on that local church despite sa ilang nakita nga mga doktrina nga gitudlo sa maong simbahan contrary sa unsay gitudlo ni Apostle Paul. Paul is very clear about how believers should respond to false doctrine. So atong isgutan karon dinhi, do na by basis ang pagbiya sa usa ka Kristohanon o sa ka Bible believer sa iyang local church na abay gitawag reason. Is it allowed in the scripture? Uyunan ba na sa scripture? So muna atong tan-awon kay usay daghang kay pwede raman sila ko mag-stay din ha. Ako lang silang sultihan sa ilahang sayop nga mga pagtulunan. Manay sugod sa kagubot sa simbahan. Or, di ba po unloving sa akong part nga mubiya ko sa ako ang mga higala o sa ako ang mga mahal sa kinabuhi. Because I myself nga na ako'y mga higala, na ako'y mga maybe relatives ka na agya po nagstay sa mga false teaching. Pero that doesn't mean nga pwede tang mag-uban bisag na ana sa false teaching pabilin gyapon. That is not ang sa kon pa ni o sa hashtag real talk. Diha lang ta sa realidad. So, let's look at the scripture kung unsay advice or unsay admonition sa Ginoo sa atong kinabuhi, or maybe we are accused of being a church hoppers. So nang church hoppers kanang lukso-luksog simbahan ba? Manay gitawag i-akusar sa usay sa ato nga sa manisiguan gilukso-luksog simbahan na dinibalhin sa speakers, church hoppers. Now it's not the reason, or it's not the conclusive nga reason nga moingon sila nga tungod kay nagbalhin-balhin og simbahan church hoppers na, dili. We are truth seekers, muna igot pasabot din ha. But now, as we found out sa ato ang pagtuon nga mauni ang pinaka-insakto nga pagtulunan nga atong nakita, so stay sa maong grupo and stick to that doctrine nga imong nakitaan. So dito sa pito ka mga doctrinal reasons nganong mubiya kita sa atong local church. Ako, I left out my previous local church as the reason is that mo niya atong sigutan ng kabuntagon. Mo niya reason dili tungod kay wa ko kauyon sa hinapay sa pastor, wa ko kauyon sa pamisti sa membro, dili ana akong rason. I'm talking about ni kabuntagon doctrinal issues or doctrinal reasons nga ato ang
taga ag pagtaga. Number 1 nga itong makita din doctrinal reasons. Number 1 is doctrinal corruption. So reason number 1, doctrinal corruption. According to 2 Peter chapter 2 verse number 1, nagsulti siya din Okay, 2 Peter 2 verse number 1. It says, "But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies." So kining mga tawhana, kining mga false teachers, nagatudlo og mga damnable heresies. So ato nang ibalik-balik din unsa ang mga damnable heresies diri atong nakita sa pulong sa Ginoo. Even, denying the Lord, that both them and bring upon themselves swift destruction. If you remember, sa ato ang gitawag 7 marks of apostates, ato milabay, bila ka simana ng milabay, isa na ini, those who departed from the truth. Katong mga tao nga nag-depart from the truth, especially the truth about salvation, nga ilang gideny ang Ginoo, nga nipalit kanila, denying the Lord, that both them and bring upon themselves swift destruction. Kanya imagine, unsay gihimo ani nga tawharan ni? They preach bloodless gospel. Unsay gipalit ni Kristo sa atua? It is His own blood. That is why we preach a blood-stained gospel. That we, kita nga mga Kristohanon, pinalit kita sa dugo ni Kristo. Pero kung sa gihimo ni mga simbahan karon, wala nagwalig dugo ni Kristo. Ilang Biblia, anemic na. Ang ilang wali, walay dugo, kamatayo na lang daw. Can you imagine yan? Ang pangutanag, yun sa tapagpalit. Iyon sa Biblia, gipalit ka sa bililhong dugo ni Kristo Jesus. Pero they deny that method or means of kanang payment ingon sa Biblia. We were purchased with His own blood, according to Acts chapter 20 verse 28. Muna mo tawanan ni. There's a corruption sulod sa simbahan. There's a corruption sulod sa local church. And some of them preaches the blood, pero mix. Just because blood of Christ and then mix with works. Can you imagine, ana? Dili ka distinguish, dili ka determine kung works ba ni o dili. For example, tagaan na mo example. Tagaan ta mo og gagamay nga gitudlo karon sa daghang kay mga simbahan. Sa tudlo nila sa repentance. Ang ilang tudlo sa repentance, especially in the dispensation of grace, yun sila, repentance is turning away from sin. Can you just imagine, ana? O himuon mo ang repentance as turning away from sin, that is a work. Nga work man na, turning away from sin. Klaro man na sa Jonah chapter 2. Nga ang turning away from sin is a work. Matawag to sa gitwag, I think Jonah chapter 3:10. Jonah. Jonah chapter, I think chapter 3. Chapter 3 verse number 10. Iyon siya, and God saw their works. Unsay nakita sa Dios?
works, and God saw their works. Unsa ang works nga nakita sa Ginoo? That they turn from their evil way, or sin, sinful lifestyle, sin, turning away from sin. Unsay sulti sa Ginoo? God saw their works. So turning away from sin is a work based sa gitawag Jonah 3:10. Ya karon imo nang butangan og meaning. Repentance is turning away from sin. You are putting works sa imong salvation. So nagmix. Instead of change of mind, giilisan og turning away from sin, nahimo na hinong work. Can you imagine yan? Unya kung ang repentance is turning away from sin, ang sunod nga praise diya, God repented of the evil. So ato pa makasasala ang Ginoo. Kaya ang Diyos nagrepent man siya many times. Can you imagine ang klase sa paghatag og definition sa word sa Bible? Muna karon dunay gitawag doctrinal corruption sa mga local churches. Di maka-distinguish, di maka-determine unsa ni nga word, unsa ni paggamit sa Ginoo o unsa ni can you imagine ana? Instead nga ang repentance is change of mind in order to believe the finished work of Christ. Kadi makamutuo nga ang gihimo ni Kristo mao makaluwas sa imong kalag hangtod nga di mo change imong mind kay imong mind kaniadto nga mohimo kog maayong binuhatan, magpamiyembro kog simbahan, mosunod ko sa pulo kasuguan, mo man imong mind. You have to change your mind from those false hopes. Imong gibutang imong pagsalig o paglaom ni ana. Change it, change your mind from believing those false hope to believing that Christ alone can save. Muna gito doctrinal corruption sa mga local churches karon, doctrinal corruption. Mga damnable heresies. False doctrines began to infiltrate the pulpit and leadership, either subtly or openly. Di lang tago-tago, uban sa uban, openly. Truths about salvation, the deity of Christ, the inspiration of Scripture, or separation were being denied or twisted. Ang pinaka-lisod kining doktrina, the doctrine of salvation mo na siya. Once it is twisted, mo na pinakapait na may tabo sa kinabuhi sa katao. Salvation naman gud ang gisgutan diya. We are commanded to contend for the faith. Jude 3, not fellowship with error. Instead of a contender, nag-fellowship man sa error. Doctrinal corruption, such as mixing law and grace, preaching a wrong gospel, denying Pauline truth, is rampant nowadays in every local church. Rampant niya kining doctrinal corruption sa mga local churches. Grabe ni ka rampant karon sa atuang panahon. We are not looking for a perfect church. Kita wa ta nangita og perfect na church. We are not looking for a perfect church. We are looking for a church that is faithful to what God has made clear, the gospel of grace, right division, and sound line doctrine. Diha ta muna atong gipangita. Di ta nangita wa ta mangitag perpekto nga simbahan, walay perpekto nga simbahan. Pero ang atong gipangita sa usa ka simbahan kanang faithful siya nga unsay gihimo sa Ginoo nga klaro na kayo nga doktrina. Example, the gospel of grace, klaro na kayo nga doktrina. Right division sa Bible, sa Biblia, naan na mga method na siya nga gihatag sa Ginoo aron mag-study sa Biblia. And then
Pauline doctrine, mga sulat ni Apostol Paul, mga sulat niya, mga doktrina niya nga atong gibasa karon sa itong isulti ni Paul sa atong gibasa. Amin sa isulti ni Timothy. Iyon siya, take heed unto thyself and unto the doctrine. Siya na ako'y doktrinang gibilin sa imo ha. Take heed. Beware, in other words. Bantayi ang imong kaugalingon o ang mga doktrina. Yan siya. Continue in them. Padayon diha. Ayaw pakisama, ayaw pagsusama ni adtong mga tao, mga kasimbahanan sa Asia nga namiya nako. Nga mitalikod kinako. Ikaw padayon diha sa doktrinang akong gibilin diha nimo. Iyon ang atong gibasa sa verse number 5. Kung naamay mga tao nga dili mo padayon ining sound doctrine, yung sa Biblia, from such withdraw thyself. Biya diha. Kung ang imong pastor wa na magtudlo og maayo saktong doktrina, sound doctrine, biya diha. Kung ang imong simbahan, local church wa na magtudlog ni maayo sound doctrine, biya diha. Igon ang pulong sa Ginoo. Don't stay. Withdraw thyself. When truth is replaced with error, it's not a church. It's a spiritual hazard. Number 2. Nga nang mubiyata sa local church? Reason number 2, because of doctrinal confusion. Doctrinal confusion. That is why we have the reason why we leave the local church, it is because of doctrinal confusion. Tanong ito ng isulti sa Biblia. 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14. Verse number 8. 1 Corinthians 14, verse number 8. It says, for if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself into the battle? So, pasabot din ha. Nagsulti siya diri og trumpet sound. Kung ang trumpeta daw maghatag siya tingog nga uncertain, isa kinsa man daw mag-andam para sa gubat. The same sa atong doctrine. The same sa atong church. Kung ang pastor, ang pulpit, ang speaker, ang iyang gitudlo is uncertain doctrine, kasamay mangandam anak nga naghatag man nag-confusion. Sa Bible nakoy outline ini 7 trumpet sounds sa Bible. Ako ra nang tun-an sa sumaabot. Na siya mga tingog nga naka-design siya for that certain thing, certain event. Na siya i-blow nga kini siya for war, kini siya for worship, kini siya for warning. Naa siya mga intended nga sound, dili uncertain sound, but pasabot naka kini nga tingog pag mo ninyo madunggan. It is for battle, for war. Kung kini niya madunggan, it is for worship. So dili confuse ang maminaw. Kini nga tingog pang simba ni. Kini nga tingog murag pang gubat ni.
makaandam sila. Pero uncertain na sa siya. Kinsa may mo andam sa gubat kung ang trumpeta di mao ang gipatingog. Or uncertain sound dili ma determine unsa nga sound. Mo po na diya sa simbahan. Naghatag confusion kung ang pastor nagwali o doktrina nga di mao. Sometimes blind followers is a product of blind leaders. Daghang pastor karon mga Calvinist naman og mga pangwali sa Facebook, unsa man yung mga tuhanan ni? Wanang naanata sa kitawag o apostasy. O ngano nga ay apostasy? Kay dili makabarog sa King James Bible. Pag di gani ka mo barog nga ang King James Bible is the only book, the only Bible nga mo'y gihatag sa Ginoo karong panahon na, padulong yukas apostasy. Lisod man sa kayo, kung kanang mga modern Bible, kung ang mga modern Bible, maoy tinuod, kung saan nahitabo na itong mga tao, nga wala pa ang modern Bible. Kano saan ay gawas ang mga modern Bibles? O 18th century, 1800s, katapusan sa 1800s, ka 1881, nigawas ang ilahang source niya na is the katong correct text ni Westcott and Hort. Now, after ana, nanggawas ang mga modern version sa Biblia. Now, kung ang modern version sa Biblia mo itinuod, unsay nahitabo niadtong 18th century or 1881 pa dulong dito sa wala pa ang mga modern versions. So sa ato pa, wala sila nakadawat sa truth. Kaya wala may Bible anong panahon na. So baka kung ang Ginoo nga ang pulong niya naa in every generation, naa ang iyang pulong. Kasi ngayon imagine anak. Mo pag-ingon na to diri Matthew chapter 4, Matthew chapter 4 verse number 4. Sa sulti sa Biblia, Matthew chapter 4 verse number 4, it says, "But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Kana nga praise wala na sa uban nga modern version sa Biblia. But by every word, kana wala na sa uban nga modern versions. Asa naman ang ilang every word nga wala man na sa mga modern versions? Iyon ang Ginoo, mabuhi di lang ka sa tinapay mabuhi kundi sa matag pulong nga mga gula sa pulong sa baba sa Dios. Pero kanang but by every word gitanggal sa ilang mga Biblia. Can you imagine ana? So diha nagsugod ang confusion sa kasimbahanan. Kay wala na itarong. Ang uban, anong naay dakong confusion. Magbasa ang pastor gigamit NIV, ang gibasa sa membro, in KJP, ESV, NASBA. Sa pala kanang Biblia sa mga Jehovah's Witness, New World Translation. Ulay lahi mo o Biblia diha, magkauyon day mo. Okay, let's read our passage in unison. Basa mo sa kabersikulo. Lahi mo gibasa. Is that confusion? It is confusing. Bisan ikaw na lang nga maminaw. Sa man yung mura man yung matuhanan diri nga lahi, isa lahi, ang isa. Kung sa kanta gani, gusto ta nga, okay, let's sing a song in unison, okay, kanta ta. Pareha lagi tag hymnal gigamit, pareha lagi tag lyrics nga gikanta. Sa kanta, ha? Di man pwede nga kanta ka, ako diri, lahi akong kanta, lahi pa di mo ikanta diha.
Kanta tagtugad with the glory, akong lyrics lahi, imong lyrics lahi. Di ba na confusing? Kung sa kanta, in unison, pareha tagikanta. Yang anong sa Biblia, nga managlahi man. Abdes yang Biblia diha, ako dire King James, inyo diha, NIV, in KJV, inyo diha. Saan naman klase simbahan man? May kay manaway nga sa maning speaking in tongues, sa maning pangsulti ana, ang ilang pong simbahan speaking in tongues tungod sa ilang Biblia. Confusion. Muna ingon sa Biblia, for if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? To avoid doctrinal confusion, we must recognize the dispensational timeline. Dito sa Biblia na to, kung gusto ta makalingkawas or makalikay sa gitawag doctrinal confusion, atong i-recognize ang dispensational timeline. Kini, dispensational timeline. Ayaw isagol ang tanang gisulti sa Biblia, isagol mo sa isa lang ka tagbagtanaw. Ang Biblia, para di tanan sa ako dili yun ana. Recognize the dispensational timeline. Atay timeline, kini. Napatay dakan diha, napatay mga innocence, promise, law, grace, tribulation, and millennial kingdom. Mao na mga dispensational timeline sa Biblia. Each dispensation, doon na mga bersikulo na naka-attach din diya sila dapat ibutang. Misplaced of scripture, mo na maghatag og gitod confusion sa daghang mga tao. Nang ang uban, ayaw dili pakaon ang mga ubang mga karne dito sa law, gi-apply dito sa church age period. Di nagkagubot, nagka-confuse. Ano sa maning Biblia nga ingon diri sa Old Testament, dili pakaon ang mga ubang mga pagkaon diri sa Old Testament. Pag-abot diri sa Old Testament, ipakaon naman ang mga gipanghimo sa Ginoo. Ano sa maning Biblia? Confusion. Ano man na? Wa makahibalo, wala mo recognize na dunay dispensational timeline ni anak nga mga bersikulo. Napoy ba nag-ingon nga? O sa man ang Biblia? Ang kaluwasan, grasya. Kunya, ingon sa akong gibasa sa Book of Matthew, mo endure ka to the end. Sa ang Biblia na confusion. Ano man? Wala pakya sa pag-recognize sa dispensational timeline. So kung kana mo na sa nasa simbahan, abiya diha, ano man, you will never be di kakaabot sa kanabentong clear mind. Magpabilin ka sa gitwag confusion kung magpabilin ka diha. Ano man, imo manggiangkon nga ang tanang gisulti sa Biblia para sa imuha. Ay uban, simbahan, nagwali, tithes and first fruits. Pero si Pablo, wa magsulti niya na. Si Pablo, wa magtudlo niya na. Confusion. So to avoid doctrinal confusion, we must recognize the dispensational timeline in the Bible. Because if we don't, the teaching becomes unclear, inconsistent, and vague. Muna may tabo, kung dili ka, paltos ka sa rightly divide, paltos ka sa pag-recognize sa mga dispensational, sa dispensational timeline, mahimo kang unclear, mahimo kang inconsistent, mahimo kang vague sa imong pagtuo. Today, many churches leaders avoided strong stance on doctrinal matters to keep the peace
or stay popular. Daghan kayong mga simbahan ni ana. Church leaders avoided strong stance on doctrinal matters. So, di na mo barog sa doktrina. Para lang magpabilin ang peace. Para lang magpabilin niya sa iyang popularity. Di na makuha. Di na mo barog sa tinuod nga doktrina. The people became unsure of what the church believed, and many were spiritually lost. So ang resulta ni ana, ang mga taong naminaw sa iya di na maka-distinguish, di na maka-determine unsa may gibarugan ani simbahan ni, unsa may doktrina ni simbahan ni, and eventually ang uban diyang musulod ng mga henerasyon ang simbahan, mga lost people. Nga naman, ang Kristohanon diha dati, save siya, kaya kasaluwasan di man mawala sa church age period, save siya, but because of his dili klaro nga pagtudlo sa doktrina, napasa sa uban nga mga henerasyon o katong sunod nga mga henerasyon, mutiluoy kayo, lost. Tungod sa mga Kristohanon nga way klaro sa ilang pagtulunan, way klaro sa ilang doktrina, way klaro sa kaluwasan. Muna resulta. A confused church creates confused Christians. And confusion is not from God. Kaya balutan niya na, nga ang confusion, dili iyas Ginoo. God is not the author of confusion. 1 Corinthians 14:33, dili ang Dios author sa pagka-confuse. Dili ba libog ang utok, libog ang pagtulunan. Orderly ang pagtulunan sa Dios. Number 3. Reason number 3, doctrinal compromise. You have to leave the local church if you know that your pastor or your local church na anay gitawag doctrinal compromise. Ato makita si Apostle Paul, manay kanindot si Apostle Paul, grabe ang iyang stand. Galatians chapter 1 verse number 10, yun siya diha. Siya kung tao-tao lang akong pag-alagad, dili ko mahimong alagad di Kristo karon. Verse number 10, Galatians chapter 1 verse number 10. It says, "For do I now persuade men, or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ." Sa kung tao lang ang akong gilipay nining kinabuhi, dili ko mahimong sulugo ni Kristo karon. Kung gusto lang ko mahupay-hupay sa dunggan ani mga tawhanan ni, ako lang giluko ng ang idulungog ani mga tawhanan ni, sama sa mga preacher karon nga gilok-giloko na ng dunggan sa mga naminaw. Tanawan diri. 2 Timothy chapter 4. Kay mo man ni ang gusto sa mga taong naminaw. Yun siya in verse number 3, 2 Timothy chapter 4 verse number 3. "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap on them to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables." So ang gusto ni mga tawhanan ni, kadto bang mga istorya-istorya lang mong katawanan na atong hisgutan din good, kadto mga joke-joke lang ang paminawon din good. Pero pag abot sound doctrine ay sakit na dunggan. Ingon si Apostol Pablo, kung gusto tao lang akong ipalipay, gusto lang na akong imatuhana ma-entertain, ay di ko mahimong servant of Christ. Mo ni karon compromise.
Si Pablo, nibarog siya sa iyang pagtulunan, nibarog siya sa iyang doktrina. Even though, nga ito makita niya, am I become your enemy because I tell you the truth? Iyon ana ang pagbarog ni Apostle Paul. But today's modern Christianity, biblical convictions or sacrifice for unity, money, and cultural acceptance. Sige mo ang mga pastor karon. Kasi ipahimo ni mga leader sa simbahan karon. Compromise. They sacrifice biblical convictions para lang magkayusa. Para lang sa kwarta. O para lang ma-accept siya culturally. Preaching against sin faded, sound doctrine was toned down, and worldly trends crept in. Muna nitabo sa daghan kayong mga local churches karon. Instead of preaching against sin, they tolerate it. Although, doon ay sa ka-preacher, ngayon siya nga, sin is more tolerable than false teaching. Tinuod siya. Mas matolerate pa nimo ang kasalanan kaysa false teaching. Kay basin di ang usa ka tao batan-on pa siya sa iyang pagkakristohanon. So normal sa usa ka bata sa kristohanon niya makasala gid siya or magpuyo sa kasalanan kay bata man. Kasagaran sa bata hugawan man gid na. So sin is more tolerable than false teaching. Pero maingon nagigag false doctrine, false teaching, di na pwedeng that is non-negotiable. Di na pwedeng i-tolerate. Non-tolerable. Hindi pwede. The fear of man overtook the fear of God. So ang ila karong mas ilang pa si Atab ang kalang kahadlok sa tao kaysa kahadlok sa Dios. A church that compromises truth will eventually compromise holiness, worship, and mission. Number 4, itong tagapagdagan. Reason number 4, doctrinal coldness. Ato ning ibasa ka tumilabay 2 Timothy chapter 3 verse number 5. 2 Timothy 3:5. Yun diha. Siya having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. What's that? Biya din na. Kung ang imong local church having a form of godliness but denying the power thereof, kasi sultan Biblia, hawa dia. From such turn away. Biya. Daghan kayong simbahan, form of godliness. Nindot paminahon ang choir, nindot paminahon ang ilahang nindot tanawon ang mga activities na ay kadasig kuno ang mga membro o participate sa mga activities. Dasig kayo pag may mga camps, youth camps, usa pa ng camps, conferences, dasig kayo. Pero they deny the power. Unsa nga power? Unsa ang power atong sigutan nini? Denying the power thereof. The power of salvation, yung sa Biblia, is the gospel. In other words, ang ilang gitudlo nga gospel, it is not this gospel. The blood-stained gospel of Christ. Dili nimo ilang gi-preach. Porma lang ang gaayo. Tagang simbahan ana, perti pormahag postura.
Oh, magi ka niya sa grabe, isinti kayo ng mga tao. Oh. Porma lang kayo, Dios no lang pagka-porma. Pero kung sa mo, why gospel nga makita, why gospel nga madunggan. O sa Biblia, biya diha kung diha makagikan nga simbahan o membro man kadiya siya from such, turn away. The pulpit became dry and lifeless through spiritual passion and conviction were missing. Nganong lifeless ang pulpito? Walay mensahe sa kaluwasan. Wala gi mantala ang dugo ni Kristo nga iyang gipalit sa mga kalag sa tao nga na baligya sa kasalanan. Church became more about programs, tradition, or intellect than about Christ and the gospel. The church, ang pinaka-sentro sa church is about Christ and the gospel nga iyang gihimo. Katong iyang gihimo dito sa cross Calvario, giula ni ayang dugo na matay, gilubong siya, gilubong og nabanaw siya. Mo to'y pinaka-sentro sa ato ang or sa kitong local church. Reason number 5. That only doctrinal corruption, doctrinal confusion, doctrinal compromise, doctrinal coldness. Number 5, doctrinal carelessness. Sa sulti atong gibasa kayo na. Sa sulti sa atong text. 1 Timothy 4:16. Take heed. In other words, be careful. Take heed. Beware. Kung saan itabo karon, carelessness. The church became sloppy with scripture, handling God's word loosely or out of context. Careless. Ang pagtamod sa pulong sa Ginoo, careless. Yung sila pagtamod ang pulong sa Ginoo, truths weren't rightly divided. Imbes gisulti sa Biblia nga, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth instead of rightly dividing the word of truth. Wala yun, anak, anita po. Tira pasagad. Truths were not rightly divided, teachings were not properly studied, tradition were not faithfully guarded. Natay mga tradisyon namin yung watay mga tradisyon. Natay ang Biblia man god duha klaseng tradisyon din eh. Nagitawag human tradition, nagitawag og biblical tradition. So ang gisulti sa Biblia nga atong i-guard is ang biblical tradition. Now, for example, sa gitawag human tradition. Kining gisulti sa book of Mark chapter 7. Mark chapter 7. Sulti sa tradition. Daon sa nga tradition. Verse 8 9 and 13. Iyon siya muna ang sample sa itong human tradition. Verse number 8, for laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men. Nagsigot siya tradition of men. As the washing of pots and cups and many other such like things ye do. Verse number 9. And he said unto them, full well, ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Tradition of men, your own tradition. Verse number 13. Making the word of God of none effect. Through your tradition, which ye have delivered, and many such like things do ye. Mayroong ganitag human tradition not found in the Bible.
Unya ang kalisod aning human tradition mas gipalabaw pa kaysa unsay gisulti sa Biblia. Ay pait. Pero kita natay gitawag og mga biblical tradition. For example, 2 Thessalonians 2:15. Nakisigot siya din ha og tradition. Ang sa sulti ni Apostle Paul, 2 Thessalonians chapter 2 verse number 15. It says, "Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle." Chapter 3, verse number 6. It says, "Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us." So may nakalahi sa gitawag og human tradition o sa biblical tradition. Naatay tradition gitawag. Ang nahitabo, doctrine became optional, not essential. Careless approach to doctrine leads to compromise, confusion, and corruption. Truth must be guarded. Number 6. Reason number 6. Doctrinal cowardice. Isaiah 58 verse 1. It says, "Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and showed my people their transgression, and the house of Jacob their sins." Sa sulti sa Biblia, cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet. Ito sultan gina, trumpet. Oh. Lift up thy voice like a trumpet, and showed my people their transgression. Siya ayaw kahadlok, cry aloud. Iwali ang pulong sa Ginoo. Rason ang tao, ang usa ka pastor, makawardize siya, o pasabot manalaw siya, is unang-una, fear of losing members. Silence their voice. Tungod sa kahadlok nga mawagtangan og membro, manang di na lang musulti sa kamatuoran. Di na ka cry aloud. Di na ka preach sa gitubag og di na ka preach truth. Why? Mahadlok nga mawagtangag membro. So iwali na ko din, bisig mapandor ni si Kuan, bisig mapandor, tako ra ba nighatag sa tithes, o manay. Ang kwinta permi, o say, mapandor ni, mawala ni sa simbahan. Mawa sa simbahan, di na ni may mabali ng simbahan. So, tungod yan ang kahadlok, muna magpahilom sa usa ka pastor. Leaders were afraid to preach truth that offends, whether on doctrine, sin, judgment, hell, or holiness. Ikaduha, fear of losing money, silence their voice. Basig din mo hatag og offering, basig mo hatag yung tithes kung ako ning walihan. Di na ako iwali. Ano ubang mga pastor? Because mo na ilang pangwarta, ilan na nang ilang i-withhold ang truth. Ang lisod jud kung wa gi truth nga ikawali ang sa pastor, munay pait. Ang nahitabo, preachers were replaced by entertainers. Munay nahitabo, simbahan. Instead of a preacher preaching the truth, naging entertainers to entertain the goats. The church without a bold biblical voice cannot stand in a collapsing culture. Importante nga, ang usa ka simbahan, bold siya, doon na siya biblical voice. Para mo barog sa gitawag og kultura nga nagka-collapse. Tapusan. Number 7. Reason number 7, doctrinal
contamination. Kung kahibalo ka ng imong simbahan, imong local church contaminated na sa mga doktrina nga mali, ay hawa diha contaminated gani. Nga sa sa Biblia, Colossians 2:8. Colossians 2 verse number 8. It says, "Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men." Ano po yung tradition of men? After the rudiments of the world and not after Christ. Ano sa Bible? Beware. Take heed. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men. You can now leave your local church if you know your local church is contaminated with false doctrine. So pwede din mo biya sa local church. Kung ang imong simbahan, makita nimo ang doctrinal corruption, confusion, compromise, coldness, carelessness, cowardice, and contamination. Kung kahibalo ka, contaminated na ang imong local church sa mga false doctrine, din hawa, din ha. Masaya na itabo na yung mga simbahan na, the pulpit became mixed with human philosophy, worldly prestige, ecumenical partnerships. Di biya, diha. Nagsulti naman ang Ginoo da, ano? Beware, lest any man spoil you through philosophy. So kung ang pulpito di ang gitudlo more on human philosophy, worldly prestige, ang ilang ipakita is sa nitabuan ng mga kapastoran karon. Sa din ang kalibutan nag-progress sa ihang gitawag og kanang mga prestigious ato makita. Dati ang mga degrees gitawag ra mo bachelor's degree. Abot, naging master's degree. Napuna po og doctorate degree. Ang tao ba gusto kanunay og kayon nga worldly prestige sa pagtan-aw sa kalibutan, banggiitan juga ini nga tao ni. Grabe ni, di basta-basta ni, doctorate ni. Manang ang degree sa tao nagtaas po. So ang gihimo po sa mga kapastoran, nagpa-pildi. Ang gihimo karon, ang leader sa simbahan, pastor, bishop, o naging doktor na ang mga tao, ang mga pastor. Doktor Suanso, mga doktor na nga naman. Maunay worldly prestige, maunay giilas kalibutan nga bantugan nga mga degree. Walang nagpabilin sa ilang bachelor's degree, nag-master's degree, nag-doctorate degree. Nga naman. Prestige. Then, ecumenical partnerships, bahalag, nag-EQ na, pabilin. So, you are permitted, gi-permit kita sa Ginoo, mubiya sa atong local church, kung nasayod ang atong local church, kontaminado sa mga false doctrine. Yan, gisulti sa Biblia na. Muna at makita din ha. Remember, contamination doesn't purify. It pollutes. The church must remain pure in doctrine and practice. Dapat ang simbahan magpabilin nga pure sa doktrina o sa iyang mga practices. Kaya sa 2 Timothy 2:21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use. So, let us free ourselves from this contamination. Let us purge ourselves from doctrinal contamination. Tanggalon tanak sa atong kagalingon na mga
nakakontaminado sa tuang pagtuo, nakakontaminado sa tuang ituwag mga practices sa tuang pagkakristohanon. Daghan nga ingon ni ana, daghang mga practices karon kontaminado. Mga kontaminado ang source na nga mga practice paganistic, ang sources. Daghan. Kasagaran ng practice kalibutan pagan in origin. Pero gitugutan sa mga kasimbahan nga mosulod sa silang simbahan. Kontaminado. We did not live because of preference, but because of principle. We left not out of bitterness, but because of biblical conviction. We left not out of discontent, but because of doctrinal issues. When a church departs from sound doctrine, we are commanded to depart from that apostate church. Kung sa isulti sa atong gibasa sa Biblia, Romans 16:17, avoid them. Kung sa isulti sa 2 Corinthians 6:17, come out from among them. Sa ato ang gibasa sa ato ang text, 1 Timothy 6:5, siya, from such withdraw thyself. 2 Timothy 3:5, kung sisulti sa Biblia, from such turn away. Wala na pinakaklaro nga mando sa Ginoo ni ana. Nga kung naa ka sa usa ka local church, bilong membro ka sa usa ka local church ning kabuntagon, ug nakahibalo kang imong local church karon doctrinally corrupted, doctrinally confused, doctrinally compromised, doctrinally cold, doctrinally careless, doctrinally coward, doctrinally contaminated. Ingon sa Biblia, you are free to leave that local church. Don't stay. Ayaw pabilin diha. Kay balo ka, di na maghatag og kaayuhan diha sa imong kinabuhi. Katapusan nga bersikulo pinaka mando ni Apostle Paul dinhi. Galatians chapter 1 verse number 6 to verse number 9. May pinaka mando ni Apostle Paul. Diin para sa usa ka tao nga naa karon nag-stay sa usa ka kontaminado nga usa ka simbahan, mo ni ang mando ni Apostle Paul sa iyang gisulat sa mga taga Galatians. Ingon siya, verse number 6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Verse number 8, but do we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Verse number 9, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you that ye have received, let him be accursed. Walay lain nga itong gigunitan diri, walay lain nga itong gituuhan diri nga gospel, especially in the dispensation of grace. We are not holding the gospel of the kingdom. We are not adherent sa gitawag og everlasting gospel which the angel or the angel of God preached during the time period. Dili na may gospel nga itong gihuptan karon. Ang pinaka-gospel nga itong gihuptan karon is the gospel of the grace of God. Ang gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, sa diyang giula niya yung dugo, namatay o lubong nagbanhaw siya sa mag-adlaw aron makabaton kita og kaluwasan. Mao ni ang gospel nga atong gihuptan. Kung dunay mga tao nga nagawali lahi nini nga gospel according sa Bible, let him be accursed.